Magandang araw muli mga bata. Pag-aaralan natin ang araling panlipunan 2, ika-4 na markahan. Unang linggo at ikalawang linggo. Ang ating paksa ay karapatan ng bawat kasapi ng komunidad. Layunin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang nagagawa mo. May paliwanag na ang bawat kasapi ng komunidad ay may karapatan. Subukin natin. Awitin ang bawat bata. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw, mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit ano mang uri ka pa sa iyong mundo, pagbata ka. Ang bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat bata'y may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Hayaan mong bigyan na lang ng pagmamahal, katulad ng sinadya ng may kapal. Mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit ano mang uri ka pa sa iyong mundo, pagbata ka. Uwa, uwa, la la la, la la la, la la la. Uwa, uwa, la la la, la la la, la la la. Nagustuhan niyo ba ang awitin mga bata? Ngayon mula sa awitin, narito ang mga katanungan. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Unang bilang, alin sa mga sumusunod ang pamagat ng awit? Titik A, bawat bata. Titik B, bawat magulang. Titik C, bawat tatay. Kung ang sagot nyo ay titik A, tama ang inyong sagot, bawat bata. Ikalawang bilang, alin ang karapatan ng bata na tinukoy sa awit? Titik A, mabigyan ng gamot. Titik B, mabigyan ng pangalan. Titik C, makapag-aral. Kung ang sagot nyo ay titik B, tama ang inyong sagot, mabigyan ng pangalan. Tatlong bilang, anong kalagayan sa buhay ang dapat makatanggap ng karapatan? Titik A, mayaman. Titik B, mahirap. Titik C, lahat. Kung ang sagot nyo ay titik C, tama ang inyong sagot.
Ikaapat na bilang, sino ang magbibigay sa mga bata ng kanilang karapatan? Titik A, magulang. Titik B, kalaro. Titik C, guro. Kung ang sagot nyo ay titik A, tama ang inyong sagot, mga magulang. Ikalimang bilang, ano-ano ang dapat matanggap at maranasan ng mga bata? Titik A, tungkulin. Titik B, karapatan. Titik C, edukasyon. Kung ang sagot nyo ay titik B, tama ang inyong sagot, karapatan. Balikan natin, panuto, lagyan ng check kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at X kung hindi wasto. Unang bilang, isang dahilan kung bakit maunlad ang komunidad ay dahil may mga proyekto ayon sa pangangailangan ng kasapi nito. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Kalawang bilang, ang pakikilahok sa mga gawaing pangkaunlaran ng komunidad ay tungkulin ng responsabling mamamayan. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Ikatlong bilang, may posibilidad na ang proyekto o gawain na ipinatupad ay hindi magtatagumpay. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Ikaapat na bilang, ang taong ayaw lumahok at makipagtulungan sa mga proyekto ng komunidad ay dapat iwang mag-isa. Hindi na kailangang kumbensihing magbago ng kanyang isipan. Kung ang sagot nyo ay X, tama ang inyong sagot. Ikalimang bilang, ang komunidad na may mga miyembrong hindi nakikiisa o nakikipagtulungan ay maraming suliranin. Kung ang sagot nyo ay check, tama ang inyong sagot. Tuklasin natin, isaayos ang mga titik upang matukoy ang salitang hinihingi. Okay, basahin muna natin ang mga titik. Ang una ay titik N, pangalawa titik A, pangatlo titik T, pang-apat titik A, pang-lima titik B, pang-anim titik A, pang-pito titik R, pang-walo titik A, pang-siyam titik K. Tumutukoy ito sa bagay na dapat matangasan ng isang tao. Ngayon, maaari nyo nang ayusin mga bata. Sagutan na natin, tingnan natin kung tama ang inyong nilagay na sagot. Ang unang titik ay tama, titik K. Kalawa, titik A. Katlo, titik R. Ikaapat, titik A. Ikalima, titik P. Kaanim, titik A. Ikapito, titik T. Ikawalo,
titik A. Panghuli, titik N. Ngayon, ano ang nabuo nating salita? Tama, ang nabuo nating salita ay karapatan. Ngayon, talakayin natin, basahin ang kwento. Ang pamagat ay karapatan ni Moy. Karapatan ni Moy, siya si Moy. Nasa ikalawang baitang na sana siya ngayon. Kaya lang, hindi siya pinapasok ng kanyang mga magulang sa paaralan. Dahil wala raw silang pera na isusuporta sa mga kailangan ni Moy sa paaralan. Araw-araw ay makikita si Moy sa kalye. May dala siyang kariton at pumupunta sa bahay-bahay upang humingi ng bote, plastik at papel. Napadaan siya minsan sa isang lugar na may mga bata na masayang naglalaro. Gustong-gustong makipaglaro ni Moy, kaya lang naisip niya na kailangang makarami siya ng makuhang bote, plastik at papel. Wala silang kakainin kapag hindi niya naipagbili ang mga ito. Kapag napagod siya, sumasampa na lang siya sa kariton at doon natutulog. Minsan, inaabot na siya ng gabi hanggang umaga dahil sa sobrang pagod. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong mula sa kwento. Unang bilang, ano ang masasabi mo kay Moy? Tama, siya ay masipag na bata. Ikalawang bilang, anong karapatan ang dapat na tinatamasa ng batang katulad ni Moy? Tama, karapatang makapag-aral at makapaglibang. Ikatlong bilang, ano-anong karapatan ang hindi tinatamasa ni Moy ayon sa kwentong iyong binasa? Tama, karapatang makapag-aral at makapaglibang. Ikaapat na bilang, may kaibahan ba ang buhay mo sa buhay ni Moy? Pagkumparahin. Sa limang bilang, may katulad ka bang karanasan sa mga karanasan ni Moy? Maaari ko bang marinig ang inyong kasagutan dito? Pagyamanin natin. Panuto, alin sa mga karapatan ang masaya mong tinatamasa? Isulat ang letra sa loob ng puso. At alin namang karapatan ang hindi mo masyadong tinatamasa? Isulat ang letra sa loob ng biyak na puso. Okay, ang unang puso ay karapatang tinatamasa mo. Kalawang puso, karapatang hindi tinatamasa. Basahin muna natin bago nyo sagutan. Titik A, maisilang at magkaroon ng pangalan. Titik B, maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Titik C, mabigyan ng sapat na edukasyon. Titik D, mapaunlad ang kasanayan. Titik E, magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan at malusog at aktibong katawan. Titik F, matutuhan ang mabuting asal at kaugalian. Titik G, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Titik H, mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasang bunga ng paglalaban.
Titik I, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Titik J, makapagpahayag ng sariling pananaw. Ano po? Hanapin sa hanay B ang mga tinutukoy na karapatan ng mga larawan sa hanay A. Isulat ang titik sa bawat bilang. Bago nyo sagutan, basahin muna natin ang mga pagpipilian ng sagot. Titik A, karapatang makapaglaro. Titik B, karapatang makapag-aral. Titik C, karapatang kumain ng masustansyang pagkain. Titik D, karapatang magkaroon ng pangalan. Titik E, karapatang alagaan at mahalin. Titik F, karapatan makapagpahayag ng pananaw. Sagutan na natin. Kung ang sagot nyo ay titik D, tama ang inyong sagot. Ikalawang bilang. Kung ang sagot nyo ay titik A, tama ang inyong sagot. Ikatlong bilang. Kung ang sagot nyo ay titik E, tama ang inyong sagot. Ikaapat na bilang. Tama, titik B. Ikalimang bilang. Titik C, tama. Basahin natin muli ang ating mga sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay titik D, karapatang magkaroon ng pangalan. Sa ikalawang bilang, titik A, karapatang makapaglaro. Sa ikatlong bilang, titik E, karapatang alagaan at mahalin. Ikaapat na bilang, titik B, karapatang makapag-aral. Ikalimang bilang, titik C, karapatang kumain ng masustansyang pagkain. Ano to? Lagyan ng check kung karapatan at X kung hindi. Unang bilang, kumakain ng masustansyang pagkain. Ikalawang bilang, pumapasok sa paaralan. Ikatlong bilang, nagtitinda ng mga gulay araw-araw. Ikaapat na bilang, pinapagamot kapag may sakit. Ikalimang bilang, pinag-aalaga ng mga kapatid. Sagutan na natin. Ang unang bilang ay check. Ikalawang bilang, check. Ikatlong bilang, X. Ikaapat na bilang, check. Ikalimang bilang, X. Tandaan natin, bawat bata ay may mga karapatang dapat tamasahin. Ang kanyang pamilya ay may tungkulin ibigay sa kanila ang mga karapatang ito. Ang ilan sa mga karapatang ito ay ang mga sumusunod. Karapatang magkaroon ng pangalan, karapatang mabuhay, at maglaro. Isabuhay natin. Alam mo ba kung sino ang tumutulong sa iyo para makamit ang iyong mga karapatan? Lagyan ng check ang tamang hanay na iyong sagot. Isabuhay natin. Basahin muna natin bago nyo sagutan. Karapatang tinatamasa. Unang bilang, wastong edukasyon. Ikalawa, sariling paniniwala sa Diyos. Ikatlo, tahimik na pamayanan. Ikaapat na bilang, malinis na pananamit.
Ika-5 bilang, mga paggamutan at palaruan. Sagutan na natin sa unang bilang, gustong edukasyon ay tama, paaralan. Sa ika-2 bilang, sariling paniniwala sa Diyos ay tama, simbahan. Ika-3 bilang, tahimik na pamayanan ay tama, pamahalaan. Ika-4 na bilang, malinis na pananamit, tama, pamilya. Ika-5 bilang, mga paggamutan at palaruan, tama, pamahalaan. Tayahin natin. Panuto, anong karapatan ang tinatamasa ni Kaloy? Isulat ang titik ng iyong sagot. Unang bilang, siya ay nag-aaral sa ika-2 baitang. A. Karapatang mabuhay. B. Karapatang mag-aral. C. Karapatang magsulat. Ang sagot ay tama, titik B. Karapatang mag-aral. Ika-2 bilang, namamasyal din siya tuwing linggo. A. Karapatang mag-aral. B. Karapatang maglibang. C. Karapatang mahalin. Ang sagot ay titik B. Karapatang maglibang. Ika-3 bilang, pinagagamot siya ng nanay kapag may sakit. A. Karapatang alagaan. B. Karapatang mahalin. C. Karapatang mapagamot. Ang sagot ay tama, titik C. Karapatang mapagamot. Ika-4 na bilang, pinakakain ng masustansyang pagkain. A. Karapatang mabusog. B. Karapatang maging malusog. C. Karapatang kumain. Ang sagot ay tama, titik B. Karapatang maging malusog. Ika-5 bilang, nakatira sa isang payapa at tahimik na pamayanan. A. Karapatang mabigyan ng proteksyon. B. Karapatang makapaglaro. C. Karapatan sa katahimikan. Ang sagot ay titik C. Karapatan sa katahimikan. At para sa inyong offline activity 1, gawin natin sagutan sa inyong mga tahanan. Titik A, isulat ang sagot sa tanong sa bawat sitwasyon. Unang bilang, kumakain ng masustansyang pagkain sa tamang oras ang mga bata. Ano ang epekto nito sa mga bata? Ika-2 bilang, ligtas at maayos na kapaligiran ang kailangang tirahan ng mga bata. Subalit sa gilid ng kalsada sila nakatira at barong-barong ang kanilang bahay. Ano ang magiging epekto nito sa mga bata? Ika-3 bilang, hindi nakokolekta ang mga basura sa komunidad kaya nagkalat ito sa kalsada. Ano ang magiging epekto nito sa mga naninirahan dito? Nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Keep safe!